Aling araw noong Hunyo 2014 nang magsagawa ng malawakang operasyon ng isang unit ng Philippine Army sa kabundukan ng Quezon. Layunin nilang tugisin ang isang armadong grupo ng mga rebelde na ilang linggo nang namumugad sa masukal na bahagi ng kagubatan. Bago sumikat ang araw, nagsimula ng kumilos ang mga sundalo. Tahimik silang naglakad sa makitid at maputik na daan habang maingat na binabantayan ang paligid. Makapal ang mga puno at halos walang liwanag na pumapasok sa kagubatan. Hindi nagtagal, nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Mabilis na nauwi sa matinding engkwentro ang operasyon. Umalingaw-ngaw ang putukan sa kabundukan habang nagkakanya-kanyang kublihan ang magkabilang panig. Dahil sa kapal ng mga halaman at usok, nahirapang makita ng mga sundalo ang galaw ng kanilang mga kasama. Sa kasagsagan ng labanan, napansin ng kanilang team leader na wala sa formasyon si Staff Sergeant Isaac Corpus, 36 na taong gulang. Veteranong sundalo si Isaac at matagal nang sanay sa mga mapanganib na operasyon. Dahil dito, unang inakala ng kanyang mga kasama na humiwalay lamang siya upang humanap ng mas ligtas na posisyon. Ngunit matapos humupa ang putukan, hindi na siya bumalik. Agad siyang hinanap ng kanyang unit sa paligid. Sinuri nila ang mga daanang maaaring dinaanan niya at ang mga lugar na pinangyarihan ng labanan. Wala silang nakitang bangkay o gamit o anumang palatandaang magpapaliwanag kung saan siya napunta. Nagpatuloy ang paghahanap sa loob ng ilang araw. Gumamit ang militar ng karagdagang tauhan upang suyurin ang malawak na bahagi ng kabundukan. Sinuri rin nila ang posibilidad na nasugatan si Isaac, nahulog sa bangin o nadala ng mga rebelde. Ngunit walang natagpo ang malinaw na sagot. Wala ring anumang komunikasyon mula sa kanya. Dahil dito, opisyal siyang idineklarang missing person. Sa paglipas ng panahon at sa kawalan ng anumang bakas, unti-unting naniwala ang kanyang mga kasamahan na maaaring nasawi siya sa gitna ng operasyon. Mabilis na nakarating ang balita sa kanyang pamilya. Ang kanyang asawang si Venus Corpus at ang kanilang mga anak ang unang humarap sa masakit na posibilidad na hindi na makakauwi si Isaac. Ilang linggo silang naghintay ng balita mula sa militar. Sa bawat tawag at pagdating ng sasakyan sa kanilang bahay, umaasa silang may impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit walang dumating na magandang balita. Kalaunan, nagsagawa ang pamilya ng simpleng seremonya para sa sundalong pinaniniwalaang hindi na nakalabas ng buhay sa kabundukan. Walang bangkay na nailibing, isang larawan lamang ni Isaac na nakasuot ng uniforme ang inilagay sa harap ng mga bulaklak at kandila. Ngunit kalaunan, isang revelasyon ang magpapagulantang sa lahat at mabubunyag ang katotohanan sa likod ng pagkawala ni Sergeant Isaac. Bago siya idineklarang nawawala, matagal nang nagsilbi si Staff Sergeant Isaac Corpus sa Philippine Army. Kilala siya ng kanyang mga kasamahan bilang disiplinado, matapang at biyasa sa mga operasyon sa kabundukan. Dahil sa sunod-sunod na deployment sa iba't ibang lalawigan, mas madalas siyang nasa kampo kaysa sa kanilang tahanan. Sa bawat pag-uwi niya, sinusubukan niyang bumawi ng oras sa kanyang asawang si Venus at sa kanilang anak. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unti nang lumalayo ang kanyang loob sa pamilya. Dumalang ang kanilang komunikasyon at madalas na nauuwi sa pagtatalo ang maiikling panahon na magkasama sila. Noong 2013, naatasan ng unit ni Isaac na tumulong sa isang humanitarian mission matapos ang pananalasa ng bagyo sa isang karatig lalawigan. Habang namamahagi ng relief goods at tumutulong sa mga apektadong komunidad, nakilala niya si Evelyn Espinosa, isang biyudang konsehal at kilalang negosyante sa lugar. Madalas na magkasama ang dalawa sa mga aktibidad ng lokal na pamahalaan ng militar. Sa una ay trabaho lamang ang kanilang ugnayan, ngunit habang tumatagal, naging madalas na ang kanilang pag-uusap kahit tapos na ang mga programa.
Hindi nagtagal, nauwi sa lihim na relasyon ang kanilang pagkakaibigan. Sa tuwing may assignment si Isaac sa malapit na lalawigan, nagkakaroon sila ng pagkakataong magkita. Si Evelyn naman ang nagbibigay sa kanya ng matutuluyan at gumagastos sa kanyang mga lakad. Habang lumalalim ang kanilang samahan, mas naging malapit si Isaac kay Evelyn kaysa sa sarili niyang pamilya. Unti-unti niyang naramdaman na mas payapa ang kanyang buhay kapag kasama ang babae. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang paghihiwalay nila ni Venus. Bukod sa kanyang tungkulin bilang sundalo, may asawa at anak siyang iiwan. Alam din niyang magiging malaking kahihiyan sa kanilang pamilya at sa militar kapag nalaman ang kanyang relasyon. Sa halip na harapin ang problema, nagsimula siyang mag-isip ng ibang paraan. Nais niyang mawala sa kanyang dating buhay nang hindi na kailangang magpaliwanag sa kahit sino. Dumating ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay nang italaga ang kanyang unit sa isang mapanganib na operasyon laban sa mga armadong rebelde sa kabundukan ng Quezon noong Hunyo 2014. Habang naghahanda ang kanyang mga kasamahan para sa operasyon, iba na rin ang laman ng isip ni Isaac. Habang ang iba ay nakatuon sa posibilidad na hindi na makakabalik ng buhay mula sa labanan, siya naman ay nakakita ng pagkakataong tuluyan nang mawala. Isang pagkakataong burahin ang kanyang dating pagkatao at magsimula ng panibagong buhay kasama ang babaeng matagal na niyang pinili kaysa sa sarili niyang pamilya. Noong Hunyo 2014, nagsimula ang operasyon ng unit ni Staff Sergeant Isaac sa kabundukan ng Quezon. Habang papalalim sila sa kagubatan, bigla silang nakasagupa ng armadong grupo ng mga rebelde. Nagsimula ang matinding putukan at nagkanya-kanyang kublihan ng mga sundalo upang makaiwas sa mga bala. Sa gitna ng kaguluhan, isinagawa ni Isaac ang planong matagal na niyang iniisip. Habang abala ang kanyang mga kasamahan sa pakikipaglaban, dahan-dahan siyang humihiwalay sa kanilang formasyon at dumaan sa isang masukal na bahagi ng kagubatan dahil sa hamog, putukan at magulong sitwasyon. Walang nakapansin sa kanyang pagkawala. Matagal niyang binagtasang masukal na daan hanggang sa tuluyan siyang makalabas sa combat zone. Pagdating sa isang ligtas na lugar, nagpalit siya ng damit at tuluyang naglakbay palayo sa lugar ng operasyon. Walang nakakita sa kanyang pagkatakas at dahil wala ring natagpo ang bangkay o anumang bakas, naniniwala ang militar na maaaring nasawi siya sa labanan o nadala ng mga rebelde. Samantala tahimik namang nagtungo si Isaac sa malahawak na asyenda ni Evelyn Espinosa sa isang karatig lalawigan. Doon siya nagsimulang mamuhay gamit ang ibang pangalan at bagong pagkakakilanlan. Sa tulong ni Evelyn, bihira siyang lumabas ng asyenda. Kapag may bumibisita, ipinapakilala siyang kamag-anak o katiwala ng negosyo. Sa paglipas ng mga taon, namuhay silang parang mag-asawa. Magkasama silang nagpapatakbo ng ilang negosyo ni Evelyn at bihira nang umalis ng kanilang lugar. Unti-unti ring nakalimutan ni Isaac ang buhay na iniwan niya bilang sundalo. Habang masaya siyang nagsisimula ng panibagong buhay, patuloy namang nagdadalamhati ang kanyang tunay na pamilya. Halos araw-araw na umaasa si Venus na may bagong balitang darating mula sa militar. Unti-unting lumaki ang kanilang anak na walang ama sa kanyang tabi at sa isip ng lahat, si Isaac ay isang sundalong namatay habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Hindi siya namatay sa digmaan. Pinili niyang iwan ang kanyang sinumpaang tungkulin, ang kanyang asawa at ang kanyang anak upang magsimula ng bagong buhay. Lumipas ang halos 8 taon mula nang ideklarang nawawala si Staff Sergeant Isaac Corpus. Unti-unti nang tinanggap ng kanyang pamilya at ng kanyang mga kasamahan sa hukbo na hindi na siya kailanman makakabalik. Ngunit noong huling bahagi ng 2022, isang hindi inaasahang pangyayari ang muling nagbukas sa matagal nang saradong kaso.
Isang dating kasamahan ni Isaac sa Philippine Army ang napadpad sa isang bayan upang dumalo sa isang pagtitipon. Habang bumibili siya sa isang tindahan, napansin niya ang isang lalaking naglalakad sa kabilang kalsada. Napatigil siya. Kahit mas matanda na ang lalaki at iba na ang pananamit, pamilyar na pamilyar ang mukha nito. Sa una ay inisip niyang nagkakamali lamang siya. Pagkatapos ng 8 taon, imposibleng buhay pa ang sundalong matagal nang idineklarang nawawala. Habang tumatagal, lalo siyang nakumbinsi. Ang lalaking kanyang nakikita ay walang iba kundi si Isaac Corpus. Agad niyang ipinaalam ang kanyang nadiskubre sa ilan pa nilang dating kasamahan sa hukbo. Matapos nilang suriin ang mga impormasyong kanyang nakalap, ipinaabot nila ito sa mga kinauukulan at maging sa pamilya ni Isaac. Labis ang naging pagkabigla ni Venus. Noong unay hindi siya makapaniwala, ngunit nanaigang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Kasama ang kanilang anak, nagtungo siya sa lugar kung saan umano nakatira si Isaac. Pagdating nila roon, hindi nila nagawang makalapit sa asyenda. Mahigpit ang seguridad sa paligid. Sa tulong ng mga sundalo at lokal na otoridad, nakapasok si Venus Corpus sa asyenda ni Evelyn Espinosa. Ilang sandali lamang ang lumipas, nakita niya ang lalaking 8 taon niyang ipinagluksa. Si Isaac, bagamat mas matanda na ang kanyang itsura, hindi nagkamali si Venus. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay ang kanyang asawa na matagal nang idineklarang nawawala. Ngunit ang sumunod na nangyari ang lalo pang nagpasakit sa kanya. Nang tanungin siya ng mga otoridad tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, mariing itinanggi ni Isaac na siya ang hinahanap nilang sundalo. Iginiit niyang iba ang kanyang pangalan at hindi niya kilala si Venus. Hindi naging sapat ang kanyang pagpapanggap. Nang iharap sa kanya ang mga lumang litrato, military records at iba pang dokumento, unti-unti ring nabasag ang kanyang mga paliwanag. Kalaunan inamin niyang siya nga si Staff Sergeant Isaac Corpus. Sa harap ng mga otoridad, nakiusap si Venus na umuwi na siya sa kanilang pamilya. Sinabi niyang 8 taon silang naghintay at patuloy na umaasa na buhay siya. Ngunit tumanggi si Isaac. Ayon sa kanya, kontento na siya sa bago niyang buhay at ayaw na niyang balikan ang nakaraan. Sinabi rin niyang matagal na siyang napagod sa pagiging sundalo at nais na lamang niyang mamuhay ng tahimik. Habang lumalalim ang investigasyon, natuklasan ng otoridad ang katotohanan. Ayon sa mga nakalap na ebidensya, si Evelyn Espinosa ang tumulong kay Isaac upang magkaroon ng bagong pagkakakilanlan. Sa pamamagitan umano ng kanyang impluwensya at sa mga komunikasyon, nakakuha si Isaac ng mga dokumentong ginamit upang mamuhay sa ibang pangalan at makaiwas sa mga otoridad sa loob ng maraming taon. Dahil dito, hindi lamang si Isaac ang naharap sa pananagutan. Isinama rin sa reklamo si Evelyn dahil sa umano'y pagtulong sa pagtatago ng isang sundalong tumalikod sa kanyang tungkulin sa paggamit ng pekeng pagkakakilanlan. Para sa militar, hindi lamang paglabag sa batas ang ginawa ni Isaac. Isa rin tong pagtataksil sa sinumpaan niyang tungkulin at sa mga kasamahang nagsapalaran sa operasyon habang pinaniniwalaang isa siya sa mga nasawi. Agad na isinama si Isaac Corpus at isinailalim sa investigasyon ng militar. Sa paglilitis ng korte, isa-isang iniharap ang mga ebidensyang nagpapatunay na sinadya niyang iwan ang kanyang unit sa gitna ng operasyon noong Hunyo 2014 at ginamit ang kaguluhan sa engkwentro upang tuluyang maglaho. Dahil dito, napatunayang nagkasala si Isaac sa kasong desertion at iba pang kaugnay na paglabag sa ilalim ng mga umiiral na batas militar. Kasabay nito, nagsampa rin ng hiwalay na kaso ang kanyang asawang si Venus dahil sa matagal na pagpapabaya at sa matinding pinsalang idinulot nito sa kanilang magina. Matapos ang paglilitis sa mga kasong isinampa sa kanya, napatawan siya ng pagkakakulong na umabot sa 10 taon at tuluyang pagkatanggal sa hanay ng Philippine Army.
Samantala napatunayang naman na may pananagutan din si Evelyn matapos lumabas na tinulungan niyang itago si Isaac at magkaroon ng mga dokumentong ginamit nito upang mamuhay sa ilalim ng ibang pangalan. Dahil sa kanyang naging papel sa pagtatago sa dating sundalo, naharap din siya sa kaukulang mga kaso at parusang pagkakakulong na aabot sa 6 na taon. Sa huli, ipinakita ng kasong ito na ang pagiging sundalo ay hindi lamang nasusukat sa tapang na humarap sa engkwentro. Nasusukat din ito sa katapatan at sinumpaang tungkulin sa pananagutan sa pamilya at sa paninindigan harapin ang pagsubok sa buhay sa tamang paraan. Sapagkat ang tunay na bayani ay hindi lamang ang taong marunong lumaban sa digmaan. Ito rin ang taong hindi tumatalikod sa mga responsibilidad at handang harapin ang sinumpaang tungkulin anuman ang hamon ang dumating.